Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Magbatian kayo ng isang magandang gabi. Good evening. Palakpakan ng Panginoon. Sapagat sa araw pong ito'y pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Mas kilala po natin sa tawag na Eucharistia. At itinuturo sa atin, pinapaalala ng ating Ebanghelyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Meron pong isang lumabas na documentary sa internet tungkol po sa isang pamilya na minsan lamang makakain sa loob ng isang linggo. Kaya mo yun. Once a week lang kumakain. Hindi natin kaya yun. Kasi may almusal, may tanghalian. Hindi bago pala magtanghalian, may merienda pa. Oo. Kahit nga pandemic, di ba? Nakukuha pang mag-almusal, merienda, tanghalian, merienda. Ano tawag natin sa Tagalog doon? Mangilaban. Alam niyo ba yun? Naghahanap na, pagtugtong ng alas 3, alas 4, naghahanap ng bahaw. Kaning lamig. Kaya minsan, huwag ka na magtaka kung bakit maraming lumolobo. Huwag na magtaka kung bakit maraming nagkakaroon ng diabetes. Kasi yung kanin ay talagang nagiging sugar. Kaya karamihan ng sakit ng Pilipino, diabetes. Sakit sa puso. Magka-partner po yan. Balikan natin yung documentary. Isang pamilyang minsan lamang kumakain sa loob ng isang linggo. At sa bawat pagkakataon na kinakailangan nilang batahin ang matinding gutom, ano ang ginagawa nila? Itinutulog lang nila yung gutom. May kasabihan nga kasi sila, ang gutom katulad ng Pasko, lilipas din yan. Taas nga kamay nung nalipasan na ng gutom. At alam niyo ba, yung taong nalipasan ng gutom, litang. Kaya minsan pag-aaralan daw natin, babalikan natin ano ba yung dahilan, bakit maraming nasisira ang ulo. Hinangin na yung ulo. Hinangin yung ulo. Kasi nga, walang laman yung tiyan. No? Mas palalimin pa siguro natin kung titingnan natin yung gutom at uunawain ito. Alam natin, maraming taong gutom, ngunit hindi lamang daw dumadaing ang tao dahil sa pagkaing bumubusog sa katawan. Hindi lamang pagkagutom na pisikal yung pinag-uusapan dito. Sapagkat marami pong tao na masasabi nating uhaw sa pag-ibig. Gamitin na natin yung lingwahe. Maraming tao ang KSP. Maraming tao ang naghahanap ng atensyon. Maraming tao ang kulang sa pansin. O di kaya bigla kang kakantahan, kahit konting. Uy, kumakanta siya. Diba? Umaamot. Kahit konting pansin lamang. Umaamot kahit kaunting atensyon. Maraming tao ang uhaw din sa pangunawa. Marami ring tao ang nangangailangan ng pagpapatawad. Maminamahal na kapatid, sa linggong ito,
sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo, ano po yung pinapaalala sa atin na sa pamamagitan ng kanyang mga turo, nasumpungan natin ang daan patungo, pabalik sa Ama. At sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating Panginoong Kristo ng kanyang buhay sa krus, na ibalik po tayo ng Panginoon sa koneksyon sa Ama. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, nagkaroon po tayong muli ng ugnayan sa Diyos na ating Ama. Palakpakan ang Panginoon. Ginagabayan po tayo ng ating mga pagbasa. Kung babalikan po natin yung mga pinakinggan nating pagbasa kanina, isa-isahin natin, sa ating first reading kanina, narinig natin yung katunayan ng tipanan ng Diyos at ng sangkatauhan sa pamamagitan ng mga madugong sakripisyo. Ano ba yung mga iniaalay? Ano ba yung mga sacrifice ng araw? Pinapatay na hayop. At yung mga pinapatay na hayop, yung dugo nito mismo ang siyang iwiniwisik sa altar. Imaginin po ninyo kung yung altar na yan, tatagal kaya kayo? Kahirap sigurong tignan, ano? May hawak na punyal si Father, meron nakahiga doon, tapos sasaksakin na ganyan. Bubuhatin ng pare yung hayop, saka ididilig na ganyan sa altar. Parang kahirap tingnan, ano? So yun po yung pag-aalay na ginagawa ng araw, ng panahon ni na Moises. Yung mismong dugo nito, ang siyang iwiniwisik sa altar, at sa mga tao, kayo rin, puro dugo. At sumisimbolo po ito dun sa paglalapit ng tao sa Diyos. Paglalapit ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya nga ang tawag natin dun ay ritual. Ulitin nga po natin, ritual. Yung ritual na ito ay isang mahalagang sandali para sa kasaysayan, hindi lamang para sa bayang Israel, kung hindi maging ng buong sangkatauhan. Kung kaya nga sa pagkakasulat nito sa Biblia, patuloy po itong sinasariwa ng pag-alaala sa sandaling ito. So yun po yun nasa Old Testament. Bumalik tayo ngayon doon sa pangalawang pagbasa na ating natunghayan kanina, na ipinangaral po ng liham sa mga Hebreo. Kasama na si Jesus dito. Si Jesus na pinag-uusapan. Si Jesucristo ay hindi lamang katulad ni Moises na naghandog ng tanging alay, sapagkat ito po yung pagkakaiba. No? Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, siya po yung paring naghandog, and at the same time, siya pa rin yung tupang handog. Siya yung nag-alay, at siya pa rin ang siyang inialay, paring naghandog, at siya pa rin ang tupang handog. Unawain natin yan. Ano yung pinapakahulugan sa atin? Na hindi lamang dugo ng mga kambing, bisirong baka, ang kanyang dalang handog, kung hindi bagkus ang kanyang sariling dugo. Ibinuhos ng ating Panginoong Kristo mismo ang kanyang dugo para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Naririnig naman natin yan sa tuwing consecration, di ba? Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na aking ibubuhos para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya, ganito rin yung pinupunto ng mabuting balita. Kung pinakinggan natin mabuting gospel kanina, ito po yung points of the gospel. Sapagkat batid, alam ng ating Panginoong Kristo na sa pamamagitan niya na muling maibabalik ang nawala at naputol na relasyon ng tao at ng Diyos. Kung kaya,
sa ating ebanghelyo, napakalinaw na inatasan ng ating Panginoong Kristo yung kanyang mga alagad na ihanda yung pagdarausan ng hapunang Pampaskwa. Hapunang ipagdiriwang niya. Sapagkat yung misa ng huling hapunan, yung hapunang Pampaskwa, ito yung tinatawag natin sa English na prefiguration of the Eucharist. At nakakatuwa na maunawain natin yung kahulugan ng salitang Eucharistia. Sabihin nga natin, Eucharistia, Eucharist, Eucharistein. Ang kahulugan niyan ay pag-alaala. Na sa tuwing tayo nagsisimba, sa tuwing tayo dumadalo sa Santa Misa, sa tuwing tayo dumadalo ng Eucharistia, inaalala natin ang ginawang pag-aalay ng ating Panginoong Kristo ng kanyang sariling katawan at dugo alang-alang sa ating kaligtasan. Kaya harapin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, iniligtas ka na ni Kristo. Sabay-sabay. Palakpakan ang Panginoon. Kaya balikan natin yung puntong ito na sa pamamagitan ng huling hapunan, binibigyang kahulugan ng ating Panginoong Kristo na wala ng ibang hayop na iaalay upang patayin. Sapagkat siya na mismo yung nagsilbing tinapay na walang lebadurang pinagsasaluhan ng bawat isa. Upang sa pamamagitan nito, napakalinaw po ng aral na ito. No? Kung uunawain natin, mas papahalagahan natin yung Eucharistia. Upang sa pamamagitan nito, maipagkasundo ang Diyos at ang tao. Ang dugo ng anak ng Diyos ang siyang nagpanumbalik ng nasirang dating relasyon sa Ama. Si Jesus na siyang nagmula sa Ama, siya lang ang tunay na nagsisilbing tulay upang maihatid tayo sa Ama. Bakit at paano? Sapagkat si Jesus ay Diyos. Tanging Diyos lamang ang makagagawa noon. Sapagkat si Jesus ay Diyos, nag-alay siya ng kanyang sarili para sa Diyos, at yung kanyang pag-aalay ng sarili sa Diyos, sino yung nakinabang? Tayong lahat ang siyang dahilan. Harapin mo yung katabi mo, dahil sa iyo yun. Iniligtas ka ng pagpapakasakit ng Diyos Anak. Iniligtas ka ng pagpapakasakit ng Diyos na nagkatawang tao. Kung kaya, sa pamamagitan ng pagtanggap natin, ito po, pagtanggap, pakikinabang, pagkukomunyon. Kaya pag sinasabi ng pare, ang katawan ni Kristo, ano sagot mo? Amen. Ano kahulugan ng amen? Yes, Lord, I believe. Yes, Lord, tinatanggap kita. Kaya sa pagtanggap natin sa kanyang banal na katawan, ano po ang ating ipinapahayag? Mga kapatid, ipinapahayag natin ang katotohanan na kailangan natin ang tulong niya upang katulad niya ay maibigay din natin ang buhay para sa Ama at para sa kapwa. Sa panahong ito ng pandemic, kitang-kita, damang-dama, may nais akong ipahayag sa inyo. Unawain natin. Ha? Sinasabi na ang bawat pagdiriwang ng banal na misa ay maituturing na pagsasalong hindi patuluyang nagbibigyan ng kaganapan. Incomplete. Bakit? Ito yun Sa tuwing tayo nagsisimba, di ba, naririnig nyo? Sa salitang Latin kasi, ito yung ipinapahayag, Ite missa est. The Mass is ended. Pero pag tinagalog natin, tapos na ang misa. Tapos na nga ba? Ikaw, ako, pagka tayo nagsimba, ano yung hamon sa atin sa pagsisimba natin?
Sapagkat sa pamamagitan ng misang ito, tayong lahat ay tumanggap. Amen. Tayong lahat ay nakinig. Tayong lahat ay nagkaroon. At kung anuman ang nagkaroon tayo sa pamamagitan ng misang ito, pag-uwi mo, ano dapat mong gawin? Ibahagi kung anuman ang iyong tinanggap. Kaya yung nagiging kaganapan ng pagsisimba mo ay sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng anumang tinanggap mo sa pamamagitan ng misang ito. Ito'y karagtong, magwawakas lamang ito sa sandaling hindi na kailangang manghingi ng tulong ang mga nagugutom. At ang mga busog naman, laging handang mamigay ng kung anong meron sila. Naramdaman natin at naranasan ito ngayong pandemic. Sino ang hindi nangailangan ng ayuda? Taas ang kamay. Yung nangangailangan ng ayuda, taas ang kamay. Yung hindi tumanggap ng ayuda, taas ang kamay. Yung tumanggap ng ayuda, iwagayway ang kamay. Uy, di ba? Kaya sabihin mo, salamat sa Diyos. Sapagkat napakabuti ng Panginoon. At ang kabutihan ng Panginoon, kitang-kita natin sapagkat maraming bukas ang palad. Marami na tayong terminology na ginamit. Ayuda. Di ba? Usong-uso ngayon, community pantry. Pero sa simbahan, ano tawag natin doon, kuya? Alay kapwa ng sambayanan. Isa lang yung pinupunto dyan. Ito yung diwa. Na kung ang Eukaristiya ay pagsasalong hindi patuloy ang nabibigyan ng kaganapan, magkakaroon ito ng kaganapan kung tayong lahat na nakinabang, tayong lahat na tumanggap, ay magbubukas din ng sariling palad upang dumaloy ang pagpapala sa mga kapwa nating nangangailangan. Amen. That is the spirit of the Eucharist. Tumanggap tayo, magbigay. Pinagpala tayo, maging pagpapala rin tayo sa buhay ng kapwa. The Mass is ended. Go and do the same. Nag-alay ang Panginoon, mag-alay din tayo sa abot ng ating makakaya. Yun. Di ba? Kaya nga, in English, sharing, pagbabahagi. Hindi naman natin ibibigay lahat Kung ano lang yung makakaya natin. At least, naramdaman tayo ng kapwa. Kaya sa pagwawakas ng ating pagninilay na ito yung biyayang hilingin natin mula sa Panginoon. Lord, teach me to be generous. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat.